And finally, masishare ko na rin sa inyo kung paano ko ginawa ang aking ala Krispy Kreme donut glaze. Sobrang delay na nga ng recipe ko pagkatapos ng last post ko about sa donut na to. Ilang years na rin kasi magmula nang na-perfect ko tong recipe na to. Kaya medyo nakalimutan ko na rin kung paano ko siya ginawa ng tama noon. Kaya samahan ninyo ako na gawin ko tong donut na to ngayon. Habang nagkukwento sa inyo, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa negosyo ng asawa ko. Ang kwento niya sa akin, nagdi-delivery man lang siya noon ng mga pagkain. Tapos hanggang sa nakaisip siya ng idea, sabi niya palagi daw busy yung mga tao at hindi na nakakapagluto ng mga pagkain. So tinarget niya yung mga taong nagtatrabaho. Sa pagkakatanda ko, parang pagkain ready to eat na. Parang subscription, 1 week yun, nagdi-deliver siya ng food sa kanila. So talagang pumatok yung negosyo niya na yun. So naka-ready na yung menu for 1 week. Lulutuin niya yun at i-deliver niya dun sa mga bahay na hindi na kayang magluto dahil nga sa pagod. At sobrang lakas ng negosyo niya na yun. Dumating pa sa point na nai-interview na siya sa mga TV. Madami din kumakausap sa kanya na gustong mag-franchise. Hindi ko rin sure kung ano yung reason niya bakit hindi niya tinanggap yung mga offer. So sa isang iglap, si Mr. Choi na trabahante biglang nagkaroon ng sariling negosyo at nagkaroon ng maraming pera. Imagine, ang galing nga naman niya. Hindi pa uso ang internet noon. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng paraan para makakain ka kahit napagod ka galing ng trabaho. Hindi naman kasi uso dito yung mga lutong ulam eh. Hindi katulad dyan sa Pinas na kapag ka tinatamad kang magluto, lumbas ka lang, marami ka nang mabibilan na masasarap na ulam. At dahil lumaki na yung negosyo niya, nagkaroon na rin siya ng mga tauhan. Isa sa mga na-hire niya, yung kapatid ng kaibigan niya. At yung babae ang nag-handle ng kanyang finance. Nung time na yon, may naisip na naman siyang bagong pagkakakitaan. Gustong-gusto niyang makagawa ng ramyun nang hindi mo kailangan ng lutuan. Ang alam ko, maraming research ang ginawa niya. Parang meron yata siyang binabayaran para mag-research kung paano ma-achieve yung pagluluto ng ramyun nang hindi kailangan ng apoy. At nang dahil sa kaka-develop niya ng panibagong item, nagulat na lang siya isang araw, sinabi ng finance niya na wala na raw siyang pera. As in zero. As in wala na talaga. Kapag kinukwento niya to sa akin noon, ang lagi lang niyang sinasabi na loko siya sa negosyo. Tapos alam niyo naman sa negosyo, 'di ba? Gaya-gaya lang naman talaga. So marami nang gumaya dun sa ginagawa niya. At pagkatapos ng mga ilang taon, meron na rin nakagawa ng pagluluto ng ramyun ng walang apoy. At dahil kapatid ng best friend niya, yung finance niya, wala na din siyang nagawa at doon nag-start ang kalbaryo niya. Baby pa lang yata yung panganay niya noon. Damang-dama nila yung hirap. Isa kasi sa mga kinakatakutan ng mga Koreano dito sa Korea, yung singilin ka ng bangko tapos walang laman yung bank mo. Parang meron kang points na kapag siningilan ka nang walang laman yung bank account mo, bababa ng bababa yung points mo. May hirapan kang mag-loan. So dumating na sila sa point na wala nang panggatas yung anak niya. At napabilib din naman ako dun sa asawa niya kasi hindi siya iniwan. Kahit nga sobrang hirap na ng buhay nila noon. At dahil nga nagigilty yung best friend niya, pinahiram niya yung credit card niya kay Mr. Choi. Sinabi niyang gamitin mo to hanggat hindi ka pa nakakabangon. Nakaisip na rin siya ng masama noon. Naisip niya kasi na kung mawawala siya, magkakaroon ng pera yung pamilya niya. Tapos pwedeng magsimula ulit. Pero sinagot daw siya ng asawa niya na maliit lang yung makukuha ko pag nawala ka. Kailangan medyo matanda ka na para mas malaki yung makuha ko. Kaya bigla daw siya nagdalawang isip at naisip niyang wag na lang gawin yung bagay na yun. So ang ginawa niya, bumalik siya sa dati niyang kumpanya. Naging office worker na naman siya. Ang sabi niya, mas gusto na daw niya na maging office worker. Hindi daw sasakit ang ulo niya at wala siyang magiging problema at sasahod siya kada buwan. Unti-unti, nakaipon ulit siya. At naibalik niya na rin yung credit card dun sa kaibigan niya. Kaya kahit anong gawin kong negosyo noon, wala akong suporta na makuha sa kanya. Kasi grabe yung phobia niya. Ang lagi lang niyan sinasabi, sobrang hirap noon. As in, wala kang makakain. Kahit gas, hindi ako makabili. Hindi kasi uso dito na sasabihin mo sa pamilya mo na may problema ka. Tapos manghihingi ka ng tulong o pinansyal. Sabi kasi ng asawa ko, kung sasabihin daw niya na naghihirap siya sa pamilya niya, siguradong gagawin din daw lahat ng mga to para matulungan siya. At pwede silang bumagsak ng sabay-sabay kapag ka ganun. Yan din kasi yung lagi niyang advice sa mga anak niya. Na kapag ka naghirap daw siya, wag daw siyang tutulungan. Kasi sabay-sabay daw silang babagsak kapag ka nagkataon. Kaya naman nagtiis at nagsumikap siya ulit hanggang sa makabangon. Yun nga lang, close-minded na siya pagdating sa pagnenegosyo.